Morning Inquirer with Den Macaranas and Ira Panganiban. Nagbabalik po ang Good Morning Inquirer. Ako po si Ira Panganiban. Ako po si Den Macaranas po. Okay. Bakit? Nawala. Ayan. Oh, yan. Good morning, Ate Guy. Ha? Si Ate Nora Liquido dyan sa Isuzu. Art Pal Madrid, good morning sa iyo, sir. Yo. Di ba? Ano? Game. Gawin na natin. Ito na ang winning lotto numbers. Hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Hindi ko mabasa kahapon pala itong nakabukas na loto ko rito. Sabi ko, bakit maliit yung premium? Mamaya yan eh. 100 million na yan eh. Ayan. Narito ho yung resulta ng loto. Kuyang Raul, hindi tayo nanalo. Wala raw nakakuha pa kagabi. Kano na siya ngayon? Unahin natin ang 655 Grand Lotto Draw. Ang jackpot price kagabi, 201 million pesos, 85,944. Walang nanalo. Hinihintay si Ira. Nako. Ang winning numbers po ay 2, 14, 15, 17, 30, 53. 2, 14, 15, 17, 30, 53. Wala pa akong nanalo. Pwede pa kayong tumaya. Bukas yata ang draw nito. Uli. Para naman po sa Mega Lotto 645, may nakakuha nung nakaraang linggo. 9 million pesos po ang jackpot price kagabi. Sarado. Ang winning numbers po ay 3, 11, 19, 27, 28, 42. 3, 11, 19, 27, 28, 42 para ho sa 645. Para naman sa 4-digit, 100,000 pesos po pagka natumbok ninyo. Kailangan lang in exact order po ito. Ang winning numbers po ay 1955, 1955. Para naman po sa 3-digit, ang 11 AM result ay 454, 454. Ang 4 PM na 3-digit ay 321, 321. Samantalang 9 PM result ay 541. Para ho sa 3-digit, 4,500 pesos po yan for every 10 peso play. Sa Easy 2, madaling tayan, dalawang kombinasyon. 11 AM result ay 28-29, 28-29. Ang 4 PM result kahapon, 21-25. At ang 9 PM ay 4-5, 4-5. Diyan naman sa Easy 2 ay madali. 4,000 po for every 10 peso play. At syempre gabi-gabi mapapanood po ninyo ng live ang ating draw dito po sa Radyo Inquirer 990, ganun din sa PTV4 at syempre sa Radyo Inquirer 990 AM. Yan po ang resulta ng ating loto. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Good Morning Inquirer with Den Macaranas and Ira Panganiban. Yun. Kunin muna natin yung mga report. AFP nakalagas na ng 18 miyembro ng Abu Sayyaf Group sa ikinakasang operasyon laban sa mga bandido. Report mula kay Roel Perez. Roel, good morning. Good morning, Ira. 18 miyembro na ng Abu Sayyaf Group ang nalagas habang siya mong sugatang na naitala ng AFP sa kanilang sunod-sunod na operasyon laban sa mga bandido. Ayon kay Major Filimontan, tagapagsalita ng Western Mindanao Command, noong nakalipas na linggo ng ikasaang Joint Task Force Basilan, sinimula ng all-out offensive laban sa Abu Sayyaf na pinamumunuan ni na Isnilon Hapilon at Puruji Indama sa lalawigan ng Basilan at Sulu. Sa kanilang tala, napatay sa sunod-sunod na sagupaan sa Barangay Bagindan, Barangay Silangkum, sa Basilan sila Julkifli Sariul at Kusyen Palangsyong. Habang sugatan naman ng mga bandidong sila Boy Indama, Abdul Karim Hakim Jalul, Bong Asam, Albert Wason at Kapul Meling. Samantala sa lalawigan ng Sulu, napatay ang mga miyembro ng Abu Sayyaf na sila Sabtola Mahali, Malas Angkula at Bas Sariol. Si Sangkula at Mahali ay follower umano ni Abu Sayyaf stab leader Basaron Arok na napatay naman sa operasyon ng tropa ng 35th Infantry Battalion sa Barangay Maligay, Patikul noong July 6. Roel Perez, Radyo Inquirer, Nabenta, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ayan, kaugnay ho sa ruling mamaya ng Arbitration Court, mga militanteng grupo muling magtitipon-tipon dyan po sa may Chinese Embassy. Makati po yan. Detalye hatid po ni Erwin Aguilon. Erwin? Alas 10 ngayong umaga din at Ira, muling magtitipon-tipon ang mga miyembro ng bagong Alyansa Makabayan National Capital Region sa harap naman ng Embahada ng China. Ito naman sa may bahagi ng Hilpuyat sa lungsod ng Makati. Ayon sa grupo, kanilang ipagwawagwagan na dapat sundin ng China kung maging paborable man sa Pilipinas
itong desisyon ng International Tribunal kaugnay sa pag-angkin nito sa West Philippine Sea o sa pag-angkin nga ng China ito nga sa West Philippine Sea. Sinabi din ng grupo na kanilang babantayan ito naman magiging pasya ng International Court. Ayon nga sa Makati Police, magkapakalat sila ng sapat na bilang ng mga pulis sa nasabing lugar upang maging siguro ang kaligtasan ng mga magkasagawa ng kilos protesta at upang hindi rin makapanggulo ang mga ito. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer, 990, bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa. Maraming thank you sa inyong dalawa. Matching ako rin sa Manila ulan. Ano, kita mo yung concert? Nako! Pinanood ko yung dalawang concert. Oo. Diba? Doon mismo sa loob ng Bilibid, nakita ko yung video na pinan yung paligid eh. Talagang nagtayo sila ng concert stage. Doon sa loob, di ba? Parang multi-purpose ulit. Oo, tapos nagpapalakpakan pa, di ba? Tapos talagang mga ganun-ganun pa siya. Ano, mga kanta si Yampang. Bagay sa'yo. Mga ganun-ganun pa. Sige. Meron pa rapper eh. Siyempang, diba? siyempang. Oo, Siyempang. Si Kulango, di ba? At yung yung camera, Diba? may May boom! May boom, May nakita boom! ko. Gumagalaw, umiikot na gano'n. Ibang klase. Talaga kulang mga 7 milyon sa production na yun. Di ba? May medley pa siya. Di ba? Di ba? Talagang tsaka yung kinanta niya, di ba? Di ba? Lutong bato. Pusong bato. Lutong bato. Iba naman. Pero nagkaroon pa ng jowa sa loob ng kulo. Oo, pare. At saka nung nagpapa-party, Yeah. nakakapagpapasok pa ng mga yung mga girls. Kita mo yung jowa niya. Oh. Nasulat niya rin sa PBA player kay Edgar H. Chavez Oh. ng Ginebra. Oh. Si Vice Mayor. Si Vice Mayor Nova Princess Paruhino. Paano nga hindi niya masusulot? Mas malaking pera yung pinapasok niya, di ba? Kaya sinabi ni Mayor Paruhino, gayo ko nga dyan eh. Tutol ako dyan. Alam mo Nalig kasi pangalan niya. Alam mo nung pinapanood ko yung documentary, yung foreign documentaries ng Bilibid natin. Kaya ano to? Yung isa yung Vice. yung kay Yung sa Sebastian. Vice. Yung isa yung kay JV Sebastian. Isa rin yun. 'Di ba? Alam mo, binapanood ko siya, tinitignan ko siya. Alam mo kung ano nakikita ko? Pinabayaan silang pumasok sa loob ng Bilibid at i-video lahat ng karangyaan. Oh. Totoo. Pinayagan sila i-video lahat ng karangyaan para ipalabas sa ibang bansa. Oh. Alam mo kung ano mensahe sa akin nun? Ano? Ha? Ano? Anong mensahe sa'yo nun? Ay katangahan ng gobyerno yun. Hindi. Ano? Hindi. Ano? Ako may dating sa akin yun. Ano dating sa'yo? Alam mo dating sa akin nun? Dito kayo. Dito nyo dalhin yung Oh, negosyo ninyo. yeah. Kasi kita nyo kahit makulong kayo rito para kayo nasa Pwede palasyo. Pwede yun. No. Di ba? Nag-i-entice ka ng investor. Pero drugs. Oo. Di ba? Kita nyo ako. Pero drugs, di Di ba? Di ba? Kita mo. May tennis court siyang maganda. Kita mo, pare. Ito- sige. Anong Mexican drug cartel ang nasa Pilipinas? Ano ba? Sinilawa ba? Sinaloa. Oo. Confirmed. Bakit confirmed? Dahil meron tayong nahuli, tried and convicted. Nakalimutan ko yung first name, si Herrera yun eh. Na miyembro, isa sa mga top godfathers ng Sinaloa cartel sa Mexico. Oh, kaya ano yan? Kay El Chapo. Bata ni El Sinaloa. Chapo. Di Sinaloa. ba? Bata ni El Chapo. Nahuli dito. Oo. Nahuli dito. Kailangan natin si Sean Penn. Alam nyo kung ano ang signature mark ng Sinaloa cartel pag nagtutumba ng kalaban? Pumapatay yun. Alam mo kung anong signature Paano mark? ginagawa? Babalutin ng mukha mo ng packing tape. Oo. Gaano karami ang nakita mong binabalot ng packing tape ngayon sa Pilipinas? Uy, sa EDSA, tinako nakita ko. Parang sinaputan ni Spider-Man. Diba? Nakakabilang na ako ng mga 8. At hindi lang simula nitong taong to ha. Matagal-tagal na. Nakakabilang na ako ng 8. Sinilo. Matindi yan. Kasi Diba? sa Mexico, talagang yung armed forces nila. Si Chapo nga, 'di ba? Pinasukan ng Marines yung niya para kunin siya, 'di ba? At yung mga nagpe-present sa kanya, ayaw magpakilala Oh. kasi alam nila ito. Nakabonit yung mga pulis. Alam mo yung Mahirap nagturo ang kay El mga Chapo? Yung nagturo kay El Chapo sa Amerika. 'Di ba? Yung tatay, pumilit. Hindi, uwi ako ng Mexico. Bakit ba? Oo. Pagdating sa Mexico, Wala, patay. Wala. Patay. Sinabit sa tulay. Patay. ganun ho yan. Patay. Ganun ho katindi yun. Dahil sila ho, hindi pumapatay ng basta tao lang.
para hindi nyo sila galawin kahit kailan, pag pinakialaman ka niya, buong pamilya nyo ang Biro nyo, papakialaman. high-tech yung kulungan niya doon sa Guadalajara, Guadalajara, Mexico. Mexico. Oh. Nakagawa ng tunnel sa ilalim. Oh, di ba? Nawala Kasi pa El rin. Chapo, may go out lang. May CCTV ha. Oh, May kaperasong pader siya ron. Tinitignan ng mga gwardiya, ba't ang tagal naman nito? wala na. Tinuntahan nila, wala na, Kuyang Raul. Nag-may I go out dun sa... Lumusot sa tunnel. Dun sa... Oh. di ba, bawasan. Oh. Para hindi masakit sa tenga. Yes. Baka may At nag-aalmusal. dahil medyo malayo yung bawasan, dun sa pinakadulo, may Oh. motor sa ilalim. Oh, di ba? Kasi mahaba yung tunnel eh. 1 kilometro. Oh, di ba? Kita nyo? Boss, Kita nyo? para di ka mapagod, may motor na dyan sa ilalim. Nagmotor si El Chapo. Kita Alam mo niyo? ang sabi sa akin, yung Guangzhou Triad China at ito. saka yung Sinaloa Cartel Mm. nagsama na sa Pilipinas. Alam mo kung sino ang kinakalaban nila? Ah. Yung South African Drug Cartel. Ito naman yung WADS na Yung tinatawag. WADS, West African Drug Syndicate. Wala namang ginawa ito kundi magpalunok sa tiyan ng mga mules nila. Hindi, alam mo ba kaya paborito nila Pilipinas? Bakit? Isa sa mga dahilan kung ba't paborito nila ang Pilipinas? Mm. Kasi napakarami nating OFW. Ayun na nga eh. At alam mo ba ang apprehension rate sa mga mule? Nasa 15% lang. Mababa. 85% lumulusot. Mababa. Yung dinadala sa Pilipinas na droga ng mga sindikatong yan, ikinakarga dun sa ilang mga OFWs na pinampapasok dun sa mga kung saan-saang bansa. Kung medyo tinatakot ka, babalot. Napaka-convenient ho ng Pilipinas para sa isang drug operation, international drug operation. Dahil iluluto mo o kukunin mo yung, in the case of the Chinese, kukunin mo yung raw material sa China, iluluto mo sa Pilipinas, ikakarga mo sa OFW, dadalhin sa mga bansang pinupuntahan ng mga OFW. Tapos, Oh, 'di ba? Nakita nyo ho yung nakita nyo yung transshipment system nung droga. Ganon din in the case of the West African Drug Syndicate. Manggagaling yung droga sa West Africa, dadalhin sa Pilipinas. Sa Pilipinas ngayon magsasabog papunta sa buong mundo dahil tayo po ang may pinakalaking exporter ng human force. ayun. Ibalik natin kay Ampang, kay Concert Boy. Oh. Ang kaso niyan, robbery, kidnapping. Nung nasa loob siya, wala siyang makikidnap dun eh. Oh. Wala, nagluto. Oh. 'Di ba? Galing sa bibigyan ni General Santiago, ha? Nagluto. Oh, 'di ba? Oh. Naging chef. 'Di ba? Drugs nga lang. Oh, 'di ba? Sa loob. Nakita niyo yan. Tama yung sinabi niya. Nag-i-entice ka ng ano. Oh! Medyo, ganda ng Dito, buhay. ganda ng kulungan namin, no? Di ba yung opisina Panoorin ni mo, JB, nakita di ba? mo? Panoorin mo, tingnan mo. Yung opisina Tingnan ni- mo, binibisita pa ako ng Ah. Justice Secretary, tsaka ng Presidente, Ano sabi ng host? Kung sa bansa namin yan, Oo. magpapapicture ka katabi niyan sa loob ng kulungan. Bukas, wala nang trabaho Wala yan. ng trabaho yan. Dito, nag-senador pa eh. Ayun lang. Di ba? Ayun lang. Uy, pero grabe yung nakita kong isa. Totoo ba yun? Nakaluhod. Nakaluhod. Oo. Ano to? Sabi mo ganyan. Nakaluhod. Diyos ko. Diyos ko. Ano ba na? Lumba-lumba. I love you. Wala akong sinabi kung ano yan, ha? Sinasabi ko na sa inyo eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Siya ba yun talaga? Mag-iyakan, hindi ko alam, hindi ko makita So, masyado si yung Sandra mukha. ka mo kasi. Kung ano ginagawa Kaya nagagalit diba? sa'yo kung ano sinasabi mo eh. Meron ako, sabi niyang ganyan. Di ba? Di Siyempre, ba? bahala na kayo. Bahala na kayo magdesisyon, di ba? Kung ano yung nakikita ninyo. Pero yun na nga, nakita niyo kung gaano kalaki yung problema natin sa droga. Sa droga, kita nyo ho kung gano'n. Ngayon lang ho lumulutang. Ngayon lang ho lumulutang. Kita nyo, sinasabi ko na may mayor na nahulihan na isinakay pa yung shabu sa ambulansya niya. Merong mayor na may general na nagpapaaral ng anak niya sa Switzerland. Oh, yun pa. Kaya ba niya yung gano'n sa ito? Diba? Ewan ko. Meron pang isang broadcaster nga pala, kumalat din yung video, taga Palawan. DYER yung station. Di ba? Kung di ba naman si Raulo, nagsasyabu, kinunan niya ng video yung sarili niya, kaharap yung anak niya. Naku. Na bata. Mariosep. Di ba? Local government, di ba? LGUs. Di ba? Local government. Alam nyo, yung pera ho kasi, alam nyo yung pera, pag masyadong malaki na, medyo marami ng taong hindi nakakapag-isip. Nagdodroga ka pa. Hindi ka na nga tama mag-isip in the first place. Bibigyan ka pa ng maraming pera. Parating ka na. Lalong bumaliktad yung mundo mo, di ba?
Kaya ako, naku, tama Hindi yun. ba? Nung una, medyo nayayabangan ako kay Bato, pero lately, sabi ko, Hindi, ibang klase okay. tong mama na to. Okay. Mamamatay siya eh. Oo. Sa totoo lang, may malaking posibilidad na itumbay ang bigla eh, isang araw eh. Yung nga yung sinasabi niya, kung meron man ako yung pagmamalaki dito, ito kaya kong tumingin ng harapan sa inyo, wala akong tinatanggap kahit kanino, kaya wala akong utang na loob kahit sino sa inyo, sabi ganyan. May nag-aalok nga ng pera, di ba? Oo. Hindi ko kailangan yung milyon unang-unang, hindi ako marunong magbilang ng ganyan karami. Sabi ganyan. Ba't mo dinala rito yan? Oo, hindi ko Yung kausapin. Marami pa akong meeting. Diyan na kayo. Tapos matutulog ako sa matigas. Yung sanay ako matulog sa sahig, sabi niya ganyan. Ang ganda nung ang ganda nung Pagpasok sa White House, ang ganda pala rito. Ganda. Alam mo, ganda ng interview ni Jay Taruk. No. Sinamahan niya eh. No. Del Rockstar. Oh. Tapos pinuntahan niya yung lugar niya sa Davao. Oh. Bininterview yung mga ba. Hindi naman pala Bato nickname niya dati talaga. Ano? Bebot. Bebot. Oh, Bebot. Tapos ininterview yung classmate niya nung high school. Yan daw, pag nanliligaw, gusto may kasama. Torpe! Torpe nga, tsaka payatot. Yan padudel siya nung araw eh, di ba? Tapos kinukwento niya, sila nung tatay niya, panahon ng martial law ito, nabiktima ng PC. Oo. Hindi niya makalimutan, mangyak-yak siya nung kinukwento niya. Yung tatay niya, nahuli siya sa checkpoint. Oo. Kasi pauwi na gabi, nagta-tricycle yung tatay niya. Oh. Hindi kanila yung tricycle ha, Oh. boundary. Oh. Ihinatid yung mga anak, overloaded. Nako. Sinita ng PC. Yun daw, inihaw na isda, isinubo sa tatay niya. Hindi ko makalimutan yung ano na yun. Sabi niya ganyan. Galit na galit siya. Galit na galit siya. Wala mo magawa. Umiiyak lang ako. Oo, Sabi niya ganyan. oo, Kaya biktima rin ako ng kalupitan. Kaya alam ko yan. Huwag niyo sasabihin, di ko alam yung pagmamalupit. Sabi niya. Ganun. Si Bato eh. Si Bebot. Si Bebot ang Bebot. kanyang nickname. Si General Galing. Rockstar. Galing. Batong bituin. Bataw, sini-interview mo. Yung mga naging bata, di ba naging happy ng Davao? Oh! Ay, sabi, grabe, magdisiplina yan. Pag meron daw nagkamali, minsan kahit yung maling uniforme, kaya haircut, tatanungin lang daw yung yung pulis. Ano gusto mo, kaliwa, kanan? Oh, sinasabi ng mga pulis, kaliwa, kasi alam nila kanan si Bato eh. Oh. Bibigwasan sila ng kaliwa. Pag medyo masakit na ganyan, yung pera magpahilot ka. Kaya lang may request ako kay Bato. Ah. Huwag mong padala sa Mindanao yung mga yung mga gagong pulis. Parang ano yan eh, parang ang ginawa mo, yung ginawa ng mga Kastila sa Pilipinas eh. Lahat ng mga walang kwentang tao dito pinadala eh, kaya lahat ng mga taong Kastila dito nung araw puro walang kwenta eh, 'di ba? Yung mga praile, puro walang, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? Tiga sa ulo ka doon ka. 'Di ba? Wag ganon. Kung ako sa inyo, tanggalin niyo na lang sa serbisyo kasi nakakahiya dun sa pangalan ng ilang daan libong mga Pilipinong sundalong at pulis na namatay diyan sa Mindanao, pinagtatanggol yung bansa natin eh, 'di ba? Ang sa akin naman, yung iba ron kasi, hindi naman lahat pero meron doon, it so happen na bata sila nung mga napangalanan. Wag ganon. Lalo na yung mga ganon. nasa NCRPO. Ganon. Paano nyo na lang, tanggalin nyo kung talagang gago, kung hindi, i-rehabilitate nyo. Pero magpadala kayo ng magagaling na sundalo sa Mindanao, sundalo at pulis, dahil yun ang magpapaganda ng sitwasyon sa Mindanao. Yung mga loko-loko, huwag nyo padala ron, magluloko lang lalo yun doon. Mga makahawa. Lalo lang silang makakausap ng mga kidnapper at saka mga dahil gagawa lang sila ng pere. Mas malayo bantay. Hindi, mas malayo bantay eh, di ba? Wag ho kayo magpadala ng masiraulo doon, mga magagaling ang padala nyo ron para matapos ang problema dyan sa Mindanao. Ayan. Yung mga Okay. pulis. Hindi, mga bata ngayon, maganda. Ngayon mga bata, di ba? Sila yung nilalagay. Yan. Magbabalik po ako pagkatapos sa ilang paalala at ng news break. Oras natin, 10:00 in punto ng umaga.